Doktor, sinubukan ko na ang lahat at talaga hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin. Iyan ang parirala na pinakamadalas kong naririnig sa aking klinika. Naririnig ko ito mula sa mga pasyente na may mga gilagid na sobrang namamaga na dumudugo kahit basta lang mahawakan. Naririnig ko ito mula sa mga taong kahit magsipilyo ng ngipin ng 3 o 4 na beses sa isang araw, hindi pa rin nila maalis ang nakakakilabot na kawalan ng tiwala na dulot ng talamak na masamang hininga. Dumadating sila sa aking konsultasyon na halos sumuko na parang niloko sila ng kanilang bibig, na parang natalo sila sa isang tahimik na labanan na nakaaapekto sa kanilang pagtitiwala sa sarili, sa kanilang trabaho, sa lahat. Pero kapag ipinakita ko sa kanila ang isang simpleng natural na formula na maaari nilang ihanda sa wala pang 2 minuto sa kanilang bahay, ang kanilang mukha ng pagkamangha ang nagsasabi ng lahat. Ako si Dr. Manuel at sa buong karera ko, ay hinanap ko ang isang solusyon na hindi lang naglalagay ng pansamantalang plaster sa problema. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo ang formula na iyon, isang tumutulong lumikha ng malusog na kapaligiran sa iyong bibig, na nakakatulong gumaling ang iyong mga gilagid at nagbibigay daan upang mabawi mo ang sariwang hininga. Manatili ka sa akin dahil ang matututunan mo ngayon ay hindi lang magbabago ng iyong kalinisan sa bibig, maaari nitong baguhin ang paraan kung paano mo nararamdaman ang sarili at kung paano ka nagpapakita sa mundo. Ang nakatagong larangan ng digmaan sa iyong bibig. Bago ko ibigay ang reseta, mahalagang maunawaan mo kung ano talaga ang ating kinakalaban. Isipin ang iyong bibig bilang isang komplikadong ekosistema, isang universo kung saan nakatira ang libu-libong bilyon ng bakterya. Ang ilan ay mabuti, tinutulungan kang matunaw ang pagkain at panatilihing balanse ang lahat, pero ang iba ay ang mga kontrabida sa kwentong ito. Ang pangunahing problema ay tinatawag na bacterial biofilm, bagamat siguradong kilala mo ito bilang plakang dental. Hindi ito basta dumi. Ito ay isang lubos na organisadong komunidad ng bakterya na dumidikit sa iyong mga ngipin at gilagid. Ang mga bakterya na ito ay nagdiriwang sa mga asukal na iyong kinakain at tulad ng lahat ng buhay na nilalang ay gumagawa ng mga dumi. Ang mga dumi na iyon ay mga acid. Mga acid na sumasalakay sa enamel ng iyong mga ngipin na nagdudulot ng butas at higit sa lahat para sa ating pinag-uusapan ngayon, inirita ang pinakamarupok na tissue sa iyong bibig, ang iyong mga gilagid. Isipin na ang iyong mga gilagid ay ang lupa na sumusuporta sa iyong mga ngipin. Kung magkasakit ang lupa, mahihina ang puno. Gayon din ang nangyayari sa iyong bibig. Kapag ang mga acid at toxin mula sa bakterya ay patuloy na sumasalakay sa iyong mga gilagid, ang mga ito ay nagdedepensa sa tanging paraan na alam nila sa pamamagitan ng pamamaga. Dito nagsisimula ang unang yugto. Ang gingivitis ay ang senyales ng alarma ng iyong katawan. Ang iyong mga gilagid ay nagiging pula, namamaga at ang pinakahalata ay dumudugo kapag nagsisipilyo ka o gumagamit ng dental floss. Gusto kong tandaan mo ito, na ang pagdurugo ng gilagid, kahit karaniwan, ay hindi kailanman normal. Ito ay isang sigaw para sa tulong. Ang magandang balita ay sa yugtong ito ang gingivitis ay lubusang maaaring baligtarin sa pamamagitan ng mabuting kalinisan. Pero, paano kung balewalain natin ang alarma? Ang pamamaga ay nagiging talamak, ang mga bakterya ay nagiging matapang at sumisipsip ng mas malalim, na lumilikha ng maliliit na espasyo sa pagitan ng ngipin at gilagid, ang tinatawag na periodontal pockets. Ito na ang punto ng walang balik sa bahay. Ang sakit ay sumusulong sa periodontitis. Sa mga bulsa na iyon kung saan hindi naaabot ng iyong sipilyo, ang mga mas mapanganib na bakterya ay nagtatayo ng kanilang base. Hindi lang nila sinisira ang tissue ng gilagid, kundi sinisimulan na nilang kainin ang buto na sumusuporta sa iyong mga ngipin. Ang periodontitis ay hindi maaaring gamutin sa bahay, at ito ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng ngipin sa mga matatanda. At ang masamang hininga, saan ito pumapasok? Ito ang amoy ng digmaang bakterya na iyon. Ang mga bakterya na nagtatago sa ilalim ng mga gilagid at sa iyong dila ay naglalabas ng mga compound ng sulfur. Amoy na amoy itlog na bulok. Kaya kahit magsipilyo ka ng walang tigil, kung ang pinagmula ng problema ay nakatago, ang masamang amoy ay laging babalik. Bakit madalas nabibigo ang mga karaniwang pamamaraan? Sigurado akong iniisip mo, pero Doc, gumagamit ako ng mouthwash araw-araw. Bakit hindi ito gumagana? Ito ay isang lohikal na tanong at ang sagot ay nasa mga pasilyo ng supermarket. Karamihan sa mga komersyal na mouthwash ay nakatuon sa 2 bagay. Bigyan ka ng sariwang simoy at patayin ang bakterya ng walang habas.
Ang problema ay ang diskarteng ito ay sa pinakamabuti, pansamantala at sa pinakamasama ay nakakasama. Marami sa mga produktong ito ay may maraming alkohol. Ang alak ang nagbibigay sa iyo ng init na inaakalang paglilinis ng maraming tao. Kung sumusunog, gumagana, di ba? Hindi. Ang alak ay isang ahente na nagpapatuyo na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng iyong bibig at binabawasan ang produksyon ng laway. At ang iyong laway ang pinakamahalagang sistema ng depensa na mayroon ka. Neutralisa nito ang mga acid at nilalabanan ang bakterya. Ang tuyong bibig ay paraiso para sa masasamang bakterya. Kaya sa mahabang panahon, ang mouthwash na iyon ay maaaring lalong palalain ang masamang hininga na gusto mong ayusin. Ang iba pang mouthwash ay nangangako na alisin ang 99.9% ng mga bakterya. Tunog maganda, di ba? Pero ito ay tulad ng paghahagis ng bomba sa isang lungsod upang patayin ang mga masasama. Kasabay na nawawasak din ang mga mabuti, sinisira mo ang balanse ng iyong oral microbiome. Ang ilang bakterya na nakakaligtas, nakadalasang pagkatapos ng isang buwan ng masigasig na paggamit ay patuloy pa rin ang pagdurugo o masamang hininga, ito ay malinaw na senyales na kailangan mong kumonsulta sa propesyonal. Ang linya na hindi dapat tawirin kapag kailangan mo ng propesyonal. Gusto kong maging lubusang malinaw dito. Ang mouthwash na ito ay isang kahangahangang kasangkapan para sa pag-iwas, pagtulong sa gingivitis, at pagpapanatili ng malusog na bibig. Pero hindi ito isang himalang lunas at may mga limitasyon. Kung ang iyong gingivitis ay sumulong na sa periodontitis, walang mouthwash sa bahay ang makakagamot nito. Ang periodontitis ay isang malalim na impeksyon na nangangailangan ng propesyonal na paglilinis na tinatawag na scaling at root planing. Tanging isang dentista lamang ang makakapag-alis ng tartar at bakterya na nasa ilalim ng iyong mga gilagid upang makapagsimulang gumaling. Bukod dito, ang mga dentista ay may prescription mouthwash tulad ng chlorhexidine na siyang gintong pamantayan para kontrolin ang matinding impeksyon pagkatapos ng operasyon o sa malubhang kaso ng gingivitis, laging sa ilalim ng propesyonal na pangangasiwa. Kaya isipin ang mouthwash na ito sa bahay bilang iyong araw-araw na kaalyado. Pero kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, pumunta agad sa dentista. Mga gilagid na sobrang dumudugo o walang dahilan. Sakit sa ngipin o gilagid. Mga ngipin na parang maluwag, masamang hininga na hindi nawawala kahit anuman. Pus sa pagitan ng mga ngipin at gilagid. Mga gilagid na humihiwalay sa mga ngipin. Section 6. Isang pamumuhay para sa malusog na bibig. Ang mouthwash na ito ay isang piraso ng puzzle, hindi ang buong puzzle. Para sa pangmatagalang kalusugan sa bibig, kailangan mo ng buong diskarte, nutrisyon, bawasan ang asukal, kumain ng higit pang malutong na pagkain tulad ng mansanas at karot, at mga pagkaing may vitamina C tulad ng pulang bell pepper na napakahusay para sa iyong mga gilagid. Hydration. Uminom ng maraming tubig. Ito ang pinakamadaling paraan upang linisin ang iyong bibig at panatilihin ang magandang daloy ng laway. Teknika ng pagsisipilyo. Hilingin sa iyong hygienist na turuan ka ng tamang teknik. Karamihan sa mga tao ay ginagawa ito ng mali. Paglilinis ng dila, huwag kalimutan ng dila. Gumamit ng tongue scraper o ang iyong sipilyo upang linisin ito mula likod patungo sa harap. Paghinga sa ilong. Ang paghinga sa bibig ay nagpapatuyo nito. Subukang maging maalam at huminga sa pamamagitan ng ilong. Ngayon ay binigyan kita ng higit pa sa isang reseta. Binigyan kita ng mapa upang maunawaan ang iyong bibig at isang kasangkapan batay sa agham at kalikasan upang kunin mo ang kontrol. Ang formula na ito ay nakatulong sa marami sa aking mga pasyente na putulin ang siklo ng pamamaga at masamang hininga upang mabawi ang kanilang pagtitiwala. Pero ngayon, ang kasangkapan ay nasa iyong mga kamay kaya binibigyan kita ng hamon. Simulan ito ngayong gabi. Ihanda ang iyong unang bote at gawin itong bahagi ng iyong rutina. Kung ikaw ay handang subukan ito, pumunta sa mga komento at isulat. Nagsisimula ako ngayon sa aking kalusugan sa bibig. Sa paggawa nito, sumasali ka sa isang komunidad na nagpasya na huwag nang maglagay ng plaster at simulan ang paglutas sa problema mula sa ugat. Isang karangalan ng ibahagi ito sa iyo. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang, bigyan ng like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito. Isipin ng isang taong maaaring matulungan nito. Ang pagbabahagi ay maaaring maging unang hakbang upang baguhin ang kanyang buhay. Salamat sa iyong oras. Alagaan ang iyong bibig at ito naman ang aalagaan sa iyo. Pinakamatibay,
Ngayon ay may buong espasyo upang dumami ng walang kompetisyon. Ang layunin ay hindi dapat esterilisahin ang bibig, kundi kontrolin ang nakakapinsalang bakterya at hikayatin ang kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang mga mabuti. Ito ay isang gawa ng balanse, hindi ng pagwasak. Kaya kailangan natin ng ibang diskarte. Isa na hindi nagdedeklara ng kabuuang digmaan, kundi binabago ang lupain upang hindi makapag-ugat ang mga kontrabida. At iyon ang filosofiya sa likod ng formula na ibibigay ko sa iyo. Ang ibinunyag na formula, ang natural na mouthwash na sumusuporta sa kalusugan ng iyong bibig. Dumating na ang sandali. Hindi ito mahika. Ito ay agham na inilapat sa mga sangkap na malamang ay mayroon ka na sa iyong kusina. Ang mouthwash na ito ay nakabatay sa pagtulong na neutralisahin ang acidity, labanan ang bakterya ng matalino at bawasan ang pamamaga. Upang ihanda ang isang baso, humigit kumulang 250 ml na tatagal ng ilang araw, kailangan mo ng sangkap 1. Ang base, purified o distilled na tubig. Isang baso humigit kumulang 250 ml. Laging gumamit ng purified o pinakuluan at pinalamig na tubig. Ang gripo na tubig ay maaaring may chlorine at iba pang sangkap na ayaw natin sa halo. Magsimula tayo sa isang malinis na base. Sangkap 2, ang neutralisador. Baking soda, kalahating kutsarita, marahil ang bituin na sangkap. Tulad ng sinabi ko, ang nakakapinsalang bakterya ay mahilig sa acid. Ang baking soda ay alkalino at sa paggamit nito ay agad mong na-neutralisa ang acidic na kapaligiran sa iyong bibig. Ito ay tulad ng pag-aalis sa mga bakterya ng kapaligirang kailangan nila upang umunlad. Hindi ito pumapatay ng agresibo, basta ginagawa nitong imposible ang kanilang buhay. Sangkap 3 ang pangmatandang pampakalma. Purong sea salt, kalahating kutsarita. Ang asin ay ginamit bilang disinfectant sa loob ng libu-libong taon. Sa isang solusyon ng tubig na may asin, ang osmosis ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng mga selula sa gilagid. Binabawasan ang pamamaga at kakulangan. Bukod dito, meron itong banayad na antiseptikong katangian na nakakatulong kontrolin ang bakterya ng hindi masyadong agresibo. Sangkap 4 ang matalinong sangkap. Xylitol, isang kutsarita. Dito pumapasok ang modernong agham. Ang xylitol ay isang natural na pampatamis. Ang mga bakterya na nagdudulot ng butas tulad ng Streptococcus mutans ay inaakalang asukal ito at kinakain. Pero narito ang trick. Hindi nila ito matunaw. Ginugugol nila ang enerhiya sa pagsubok at sa huli ay nahahadlangan ang kanilang paglaki. Bukod dito, ang xylitol ay may isa pang kahanga-hangang benepisyo. Ito ay nagpapasigla sa produksyon ng laway na nangangahulugang higit pang natural na depensa para sa iyong bibig. Sangkap 5, optional na may matinding pag-iingat. Ang karagdagang antiseptiko, tea tree essential oil, 1 o 2 patak lang. Ito ay para sa dagdag na tulong, pero gamitin ito ng may lubusang pag-iingat. Ang tea tree oil ay may kilalang antimicrobial at anti-inflammatory na katangian. Gayunpaman, ito ay napakalakas. Hindi kailanman dapat lunukin o gamitin ng hindi diluted. Para sa 250 ml, 1 o 2 patak ay higit pa sa sapat. Kung masyadong sensitibo ang iyong bibig o may pagdududa ka lang, huwag itong isama. Ang formula ay lubos ng epektibo nang wala ito. Hakbang-hakbang na paghahanda. Painitin ng kaunti ang tubig. Kailangan mo lang na ito ay maligamgam, hindi kumukulo. Sa ganitong paraan ay mas madaling matutunaw ang lahat. Tunawin ang mga sangkap. Ibuhos ang maligamgam na tubig sa isang bote ng salamin na may takip. Idagdag ang kalahating kutsarita ng baking soda, ang kalahati ng asin at ang kutsarita ng xylitol. Haluin ng mabuti. Isara ang bote at haluin ng malakas ng humigit kumulang 30 segundo hanggang sa wala nang makita sa ilalim. Idagdag ang langis kung gagamitin mo. Ngayon ang oras na idagdag ang 1 o 2 patak. Isara at haluin muli. Lagyan ng label at tapos na. Mayroon ka na ngayong therapeutic mouthwash. Lagyan ito ng petsa. Mananatiling mabuti ito sa temperatura ng silid ng 1 o 2 linggo. Ang protokol ng paggamit. Paano gawing nakagawi ang nakagagaling ang mouthwash? Ang pagkakaroon ng formula ay kalahati lang ng gawain. Ang wastong paggamit ang gumagawa ng pagkakaiba. Sundin ang protokol na ito tuwing gabi. Ang gabi ay susi dahil kapag natutulog ay mas kaunti ang laway na ginagawa natin at ang mga bakterya ay nagdiriwang. Ang ritual sa gabi. Una, ang mekanikal na paglilinis. Ito ay hindi mapag-usapan. Walang mouthwash ang pumapalit sa sipilyo at dental floss. Una, gamitin ang floss upang alisin ang mga tira ng pagkain. Pagkatapos ay magsipilyo ng mabuti ng ngipin ng 2 minuto.
At huwag kalimutang sipilyuhin ng banayad ang dila. Haluin ang iyong mouthwash. Bago gamitin, laging haluin ang bote. Magmumog ng 60 segundo. Kumuha ng isang lagok, humigit kumulang 15 hanggang 20 milliliters, at magmumog ng malakas ng isang buong minuto. Bigyang pansin na dumaan ang likido sa lahat ng iyong ngipin at maligo ng mabuti ang mga gilagid. Gumawa ng gargle. Ang huling 15 na segundo, ikiling ang ulo at gumawa ng gargle. Sa ganitong paraan, nililinis mo ang base ng dila at ang lalamunan. Iluwa at huwag banlawan ng tubig. Kritikal na hakbang. Pagkatapos iluwa, huwag banlawan ng tubig. Gusto nating iwan ang proteksyong layer ng mga sangkap na gumagana sa buong gabi. Huwag kumain o uminom ng anumang bagay hanggang pagkatapos ng 30 minuto. O mas mabuti pa, gawin itong huling bagay bago matulog. Ang pagkakapare-pareho ang susi. Ulitin ito tuwing gabi. Kung malubha ang problema, maaari mo rin itong gamitin sa umaga. Ano ang maaari mong asahan? Ang sariwang hininga ang unang mapapansin. Sa unang linggo ay mararamdaman mo ang bibig na mas malinis. Pagkatapos ng 2 hanggang 4 na linggo kung may gingivitis ka, dapat mong makita na bumababa ang pagdurugo at pamamaga. Ang iyong mga gilagid ay magmumukhang mas rosas at malusog. Pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na paggamit, ang pagdurugo dahil sa gingivitis ay maaaring maging bagay na nakaraan. Tandaan, ito ay isang dagdag. Kung